Okay, example number 3. X raised to 4 minus 2x squared plus 1 divided by the quantity of x plus 1. Okay, first step, dun tayo sa divisor. So, yung divisor natin, equate natin sa 0. X plus 1 equal to 0. Then, solve for x. Siyempre, transpose lang yung positive 1, magiging negative 1. So, tapos na tayo sa divisor. Then, dun naman tayo sa dividend. Yung dividend natin, merong degree na 4. So, gawin natin n plus 1. So, maging 4 plus 1. So, 5. So, ibig sabihin, meron tayong 5 terms dapat. Pero kung sa nakikita natin, meron tayong 3 terms lamang. So, ano bang gagawin natin? Kagaya ng mga unang example, mag-fill in tayo ng 0. So, paano po ba yun? So, arrange natin ng descending order. So, x raised to 4 plus 0 x cubed minus 2x squared plus 0 x plus 1. Ngayon, kung bibilangin natin, meron na tayong 5 terms. So, kompleto na natin. Ngayon, gagawin natin, kunin natin yung mga coefficient at constant. So, magiging 1, 0, negative 2, 0, tsaka positive 1. Tapos yung negative 1 dun sa divisor, sulat natin dito. Yan, first step, drop the first number, 1, multiply sa negative 1, maging negative 1. Add 0 plus negative 1, negative 1, multiply sa negative 1, magiging positive 1. Add negative 2 plus positive 1, magiging negative 1. Then multiply negative 1 times negative 1, positive 1. Add, magiging positive 1. Multiply negative 1 tsaka positive 1, so magiging negative 1. Then add positive 1 plus negative 1, 0. So, kung mapapansin nyo, meron tayo ngayong remainder, constant, x squared, x cubed. So, lumalabas ang remainder natin ngayon ay 0. So, mamaya anong i-explain ko. Ano bang special kapag ang remainder ay 0? So, balik tayo dito. So, ngayon, ang q of x natin ay magiging x cubed, negative x squared, negative x plus 1. So, ano bang dyan? Ano bang special kapag ang remainder ay 0? Ibig sabihin, etong divisor natin na to, pag ang remainder mo ay 0, ang ibig sabihin, si divisor ay tinatawag na factor of dividend. Yan. So, ibig sabihin, aralin na natin yung susunod nating topic ay yung factor theorem. Okay, yun lang po. Bye-bye.